Ang asawa kong si Ken Lim ay laging may limitasyon sa ibang babae. Hindi niya hinahayaan ang sinumang babae maliban sa akin na makalapit. Elena Salazar, magsisimula na ang auction. Sumakay ka na sa kotse. Dahil lang sa ang bagong kalihim na si Sofia ay kamukha ng kanyang namayapang unang pag-ibig, pinaupo niya ito sa kanyang passenger seat. Kiao Kiao? Kiao Kiao? Kiao Kiao? Anong nangyari sa'yo? Kiao Kiao? Kiao Kiao? Magandang araw, Hipag. May nagsabi na ba sa'yo na ang passenger seat ng isang kasal na lalaki ay para lang sa kanyang asawa? Si Director Lim ang nagpaupo sa akin dito. Ken Lim, para sa date na ito, nag-ayos pa ako ng husto. Hindi ko inakala. Nahahayaan mong umupo ang isang bagong kalihim sa aking pwesto. Hipag, ako si Sofia. Ako ang bagong kalihim ni Director Lim. Tiningnan ko ang schedule ni Director Lim. Pupunta kayo sa isang pribadong auction ngayong gabi. Gusto ko lang sumama kay Director Lim para makita ang mundo. Ipagpalagay mo na lang na wala ako. Itong si Sofia ay isang double lang na kamukha ni Ken Lim. Hindi nito maaapektuhan ang aming relasyon. Alam ng publiko na may sense of boundary siya sa ibang kasarian. Hindi niya hahayaang guluhin ng iba ang aming kasal. Tingnan mo siya. Mukhang hindi mapalapitan. Parang biyuda ka na niyan. Kahit na nagkakilala kami dahil sa kasal alyansa, sa tagal, nagmahalan kami at pumasok sa puso ng isa't isa. Mahal ko si Ken Lim at mahal din niya ako. Elena Salazar, mula ngayon, tayo na ang tunay na mag-asawa sa aking paningin. Ikaw ang pinakamaganda, palagi. Hindi ko papayagan ang sino man na lumampas sa aking sukdulan. Itong si Sofia ay malinaw na lumampas sa aking sukdulan. Ang ganyang nagmamayabang na ugali ay talagang nakakainis. Bumaba ka. Sorry, Hipag. May nangahas pang galawin ang upuan ko. Kung masama ang loob mo, huwag na tayong pumunta. Sofia, tama? Wala na akong gana. Mag-taxi ka na lang pauwi. Uuwi na kami ni Director Lim. Galit ka pa rin? Oh, siya lang yan. Bagong intern lang siya sa kumpanya natin. Bakit mo pa siya pinapansin? Unang beses. Ano? Ito ang unang beses na pinaupo mo ang ibang babae sa passenger seat mo. Ito pala ang kinaiinisan mo. Alam ng lahat sa pamilya ang pagkatao mo na ikaw ay magpakabuti at may diskarte sa ibang kasarian. Paano mo nagawa ang sumobra ngayong araw? Ito ang unang beses na nakita kitang nagseselos. Huwag kang mag-alala. Kami ay magiging magkatrabaho lang. Sa ganyang pananalita niya, maniniwala ako sa kanya sa pagkakataong ito. Director Lim, ito ang ipinagawa niyo para kay Ginang na kuwintas na diamante na nagkakahalaga ng 2 milyon. Halika, tingnan niyo. Wow! Ang ganda ng kuwintas na yan. Pwede ko bang hawakan? Sofia, ano
Anong nangyari sa'yo? Oh, sorry po, Director Lim. Kahapon, Huwag kang humingi ng tawad? Kahapon, ang ginang ko ang unang nagpahiya sa'yo. Ang kuwintas na ito ay para sa'yo. Huwag ka nang malungkot. hindi ito maganda, di ba? Kung malaman ng ginang, tiyak na. Huwag mo siyang pansinin. Kung sinabi kong tanggapin mo, tanggapin mo. Halika, tutulungan kitang isuot. Ginang, ibinigay ni Director Lim kay Sofia ang kuwintas na nagkakahalaga ng 2 milyon mula sa auction na dapat ay para sa'yo. Salamat, Director Lim. Ginang, ibinigay ni Director Lim kay Sofia ang kuwintas na nagkakahalaga ng 2 milyon mula sa auction na dapat ay sa'yo. Sabi ng kagalang-galang na presidente, ang mga babae ay dapat alagaan at maging matatag kapag nasaktan. Masusunod, aking kagalang-galang na presidente. Ken Lim, akala ko sa unang pagkikita, ang pagbibigay ng babala kay Sofia ay sapat na. Hindi ko inakala na hahamunin mo pa ang aking sukdulan. Ginang, ano ang kailangan kong gawin? Hindi na. Ako na ang bahala. Ngayon, kahit ang isang plastik na nagpapanggap na inosente ay kailangan kong personal na harapin. Tulungan mo akong bigyan ng tigi-isang BV Elgari Diamond Necklace ang lahat ng babaeng empleyado sa kumpanya ni Director Lim na nagkakahalaga ng 200,000 maliban kay Sofia. Ginang Lim, huwag kang mag-alala. Kahit maglipat pa kami ng stock ngayon, maiayos namin ang iyong order. Gusto kong makita kung gaano karaming hindi ko inaasahang bagay ang magagawa mo para sa double na ito. Mga babae, lumapit kayo. Sabi ni Ginang Presidente, bawat babae ay karapat-dapat sa mas mahusay. Si Ginang Presidente ay naghanda ng regalo para sa bawat babae. Ipamahagi na. Wow, hindi nga nagkamali. Si Ginang Presidente ay napaka-generous. Kuwintas ng Viva Elgari, wow. Ayon sa utos ni Ginang Presidente, na ipamahagi na ang mga regalo. Dahil nakatanggap na ang bawat babae ng regalo, mag-post tayo sa ating social circle para pasalamatan ng ating Ginang Presidente. Halika. Gaya nito. Sabihin ninyo, sabi ni Ginang Presidente, bawat babae ay karapat-dapat sa mas mahusay. Masusunod, aking Ginang Presidente. Ang Ginang Presidente, ang galing maglaro. Teka, Sofia, bakit wala kang natanggap na regalo? Ang regalo niya, si Presidente, ay ibinigay na sa kanya para kay Ginang Presidente. Ang kuwintas sa kanyang leeg na nagkakahalaga ng 2 milyon ay iyon na. Hindi kaya gusto niyang maging reyna? Tawang-tawa? Hindi man lang tinitingnan kung anong klaseng tao siya. Tingnan mo siya, gusto lang niyang mag-asawa ng mayaman. Sige, Direktor Garcia. Kung wala nang iba, ibababa ko na ang tawag. Director Lim, ibalik mo na lang ang kuwintas. Kung sinabi kong itago mo, itago mo. Anong nangyari? Paumanhin, Director Lim, ito ang aking first time makatanggap ng ganito kamahal na regalo. Sa totoo lang, gusto ko lang mag-post sa social circle para sa alaala. Hindi ko alam kung bakit. Nakita ito ni Ginang Presidente. Ngayon, hindi ka man lang nagsasabi, diretso mo nang inuuwi ang tao sa bahay. Elena,
Hindi ba't napag-usapan na natin yan kahapon? Huwag mo na siyang pahirapan. Kung pahihirapan mo pa siya, kung hindi, Kung hindi, ano? si Sofia ay kalihim ko lang. Kahapon, pinahiya mo siya. Ngayon, nakipagkita ako sa kanya para humingi ng paumanhin. Nagbigay lang ako ng regalo sa kanya. Wala nang iba pa. Pasensya na, Hipag. Ito ang first time kong makatanggap ng ganito. Kamahal na regalo. Sobrang saya ko. Kaya ako na i-post sa social circle. Huwag kang magtatampo. Kay Director Lim dahil sa akin. Burahin ko na ngayon ang post sa social circle. Kung may nagawa akong hindi maganda, sabihin mo lang. Sofia, hindi ako ang guro mo o ang pinuno mo. Hindi ko kailangang turuan ka sa pagkatao. Pero, ako ang asawa ng pinuno mo. Kaya kung may sino mang maglakas loob na malilito sa asawa ko, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Si Sofia ay nandito para humingi ng tawad sa'yo. Kailan ka ba titigil? Dahil sa third party, naging ganito. Ito ang first time. Alam nating pareho, ang kasal-alyansang ito ay dapat manatiling malinis. Hindi dapat magkaroon ng iskandalo. Sige, ito na ang huling pagkakataon. Kahit sino pa man. Hindi mo kailangang ganito targetin ang isang batang babae. Dapat sinabi mo muna sa akin. Alam mong gusto ko. Ang kuwintas na yon, pero ibinigay mo sa ibang babae. Hindi ba ako dapat magalit? Dahil sa pagkakaintindi mo, umiyak siya ng buong isang gabi. Nang makita ko siya, kaninang umaga, sobrang maga ng mga mata niya, kaya ibinigay ko na lang sa kanya ang kuwintas. Ang 2 milyon. Para sa atin ay maliit na halaga lang. Pero kailangan ding tingnan kung karapat-dapat ang kabilang partido. Ken, ang minamahal ko sa iyo ay ang iyong kadalisayan sa pag-ibig. Dati, hindi mo pinapayagan kahit ang paglalandi. Iyon ay dahil ang hinahanap mo ay isang purong kasal. Ngayon, ang aking hiling sa iyo ay pareho. Ang iyong kasal ay dapat dumaan lamang sa aking daan. Naiintindihan ko. Si Ken ay isang matalinong tao. Ngayong napag-usapan na, hindi na niya dapat bigyan si Sofia ng pagkakataong mangarap. Ito ang unang pagkakataon at huli na rin. Ipinapangako ko, hindi na mauulit. Tigil. Ikaw na isang intern, mag-duty sa opisina ng presidente, hindi ba angkop? Huwag ka nang pumunta doon sa susunod. Pero asistente ako ni Director Lim. Kung wala ako rito, saan pa ako pupunta? Ang isang intern ay dapat magsimula sa mga pangunahing gawain. Mula ngayon, magtrabaho ka na lang sa labas. Ikaw, Ikaw siguro ang bagong intern, ano? Pupunta ako para linisin ang opisina ng nakakatandang ehekutibo. Sa iyo na ang lugar na ito. Magtrabaho ka ng maayos. Director Lim, Sino ang nag-ayos nito? punong asistente Santos. Paano siya naglakas loob? Sige, tumayo ka muna. Siguro ay dahil napagalit ko na naman si Hipag. Nakabalik ka na.
Bakit mo pinipilit si Sofia? Paulit-ulit akong nagbibigay, hindi dahil sa takot sa'yo. Sinasaktan mo siya at iniinsulto. Ang mga ginagawa mong ito ay lumalampas na sa aking sukdulan. Huwag mo akong piliting magalit. Sa tingin mo ba ako ang nambubuli kay Sofia sa trabaho? Elena Salazar, kung makita kitang muling saktan ang iba gamit ang ganitong paraan, hindi ko ito hahayaan. Ito ang unang beses pagkatapos ng kasal. Si Ken Lim, dahil sa isang bagay na hindi ko ginawa, at dahil sa isang babaeng walang kinalaman, nagwala sa akin. Ang pakiramdam na iyon, parang sinampal ka sa harap ng maraming tao. Ang basag na salamin, hindi tumatagos sa laman, ngunit kayang pasuguin ang puso ng tuloy-tuloy. Magpatuloy ka sa pagbuti. May iaanunsyo ako. Simula ngayon, si Sofia ang magiging personal kong asistente. Malaya siyang makakapasok at makakalabas sa anumang bahagi ng kumpanya. Punong Asistente Santos. Sinibak ka na. Si Sofia ang papalit sa posisyon mo. Punong Asistente Santos, siya ang asistente ng presidente sa loob ng 7 taon. Wala siyang ginawang mali, paano mo siya basta-basta sisibakin? Oo. Kung gayon, tingnan ninyo ng mabuti. Si Punong Asistente Santos ay nang abuso ng kapangyarihan at nambubuli. Tama. Tunay na inabuso ko ang aking kapangyarihan. At pinahirapan si Sofia. Makitid ang isip, walang tama at mali, at ngayon ay gumagawa pa ng workplace bullying. Sabihin mo, anong karapatan mo pa para maging punong asistente? Lumabas ka. Magpatuloy kayo sa trabaho. Mula ngayon, walang sino man ang mangangahas na mang-api sa iyo. Pero, kung malalaman ni Hipag, dahil sa akin ay sinibak si Punong Asistente Santos, tiyak na magagalit siya. Bakit? Nag-aalala ka ba na patuloy kang guguluhin ng aking ginang? Kung narito ka, hindi ako matatakot. Pero kung wala ka, Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko hahayaan na may mang-api sa iyo. pero napaka-busy mo, hindi mo rin ako mapoprotektahan ng 24 na oras sa isang araw. Uuwi ako ngayon para mag-impake ng gamit. Mula ngayon, buong araw akong mananatili sa tabi mo. Ma'am, Ken Lim, sinabi ko na. Iyon ang huling beses. Elena Salazar, mula ngayon, maghihiwalay na tayo. Bumalik ako ngayon para mag-impake ng gamit. Ginang, bakit kayo nagkahiwalay ng presidente? Ito ang unang beses na si Ken Lim ay nagkagulo sa akin dahil sa ibang babae. Mabuti. Sige, lumapit kayo. Tingnan natin kung sino ang mas matindi. Ayusin ang mga gamit. Ayon sa utos niya. Opo. Ginang, bakit hindi tayo mag-add sa WeChat? Kung may kailangan ka, maaari mo akong kontakin. Wala tayong dapat pag-usapan. Kayo? Lumayo kayo. Hanggat maaari. Kung malalaman ko pa, sa hayag o patago na inaapi mo si Sofia, magdi-divorce na tayo. Ginang, bakit hindi ka humingi ng tawad sa Ginoo? Bigyan mo siya ng paraan para bumaba. Sa karaniwan, kayong 2 taong hindi nag-aaway, hindi kailangang umabot sa ganito. Nakakatawa. Bakit ako hihingi ng tawad? Ang kasal na ito, nakikita ko na ang katapusan. Mula noon, hindi na bumalik si Ken Lim. Ngunit ang social circle ni Sofia ay madalas na nag-a-update. First time suot ang custom-made na Chanel. Kasama si Director Lim sa isang charity event. Kasama si Director Lim sa Summit Forum.
Ang ganda ng tanawin sa hotel sa isla. Kasama si Director Lim at ang CEO ng kapital ng malinaw na bukal para sa isang photo op. Kapag nakilala mo ang tamang tao, marami kang first time sa buhay na magagawa. Dati, ako ang nasa tabi ni Ken Lim. Ngayon, napalitan ako ni Sofia, nakamukha ng kanyang unang pag-ibig. Ang kasal na ito ay wala ng dahilan para ipagpatuloy. Hello. Talagang mayaman. Ano ang maipaglilingkod ko? Tulungan mo akong gawin ang property division sa Lim Group. Gusto kong makipag-divorce kay Ken Lim. Talagang mayaman. Dahil sa kasal alyansa, ang dalawang grupo ay may mutual shareholding. At mayroon ding family fund na pinamamahalaan ninyo. Iba't ibang ari-arian, stocks, barko, at iba pang hindi mabilang na investments. Maging mga ari-arian sa ibang bansa. Ang pag-aayos ng lahat ng ito ay medyo matagal. Ayos lang. Kaya kong maghintay. Kaarawan ni nanay ngayon. Sabay tayong umuwi para kumain. Sige. Pagkatapos ng 10 minuto, bumaba ka. Susunduin ka namin. Kaarawan ni nanay ngayon. Sabay tayong umuwi para kumain. Sige. Pagkatapos ng 10 minuto, bumaba ka na. Susunduin ka namin. Itapon mo lahat ng ito. Ginang, ito, hindi ba natin kailangan kausapin si Director Lim? Gawin mo ang sinabi ko. Pagkatapos mo, pwede ka nang umalis. Ito ang iyong sweldo. Salamat. Ay, oo nga. Pati ito, itapon mo rin. Opo. Sumakay ka na. Hipag, iniwan namin ang upuan sa harap para sa iyo. Hipag, kakauwi lang namin mula Los Angeles. Sabi ni Matriarca Lim, na-miss niya si Director Lim, kaya bumili ako ng ilang regalo, sabay nating bisitahin si Matriarca. Sa lahat ng kaibigan at pamilya, maraming salamat sa pagdalo ninyo sa kaarawan ng aking ginang ngayon. Ang pamilya Lim humihingi ng paumanhin sa anumang kakulangan. Sana'y maintindihan ninyo. Cheers. Ken, Lenlen, sa wakas ay dumating na kayo. Mga magulang. Ken, sino ang binibini na ito? Ang pangalan niya ay Sofia. Kamukha niya ang unang pag-ibig ng anak ninyo. Si Ken Lim dahil sa kanya, naghiwalay at hindi nag-uusap kami. Hindi lang siya sa kumpanya, lantaran siyang pinoprotektahan. Dinala pa niya sa mga salusalo. Para na rin niya akong sinampal sa mukha. Si Ken, hindi naman siya gumagala sa labas. Ano bang nangyayari dito? Si Sofia, sa isang tingin, hindi siya mabuting tao. Si Ken, siguradong siya ay tukso. Naku ang mga lalaki. Ilan ba ang makakatanggi sa tukso? Ken Lim, ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Ang mga problema natin? Bakit kailangan pang dalhin sa harap ng mga magulang? Ano ba talaga ang gusto mo? Lenlen, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ni nanay na aaminin ni Ken ang pagkakamali niya sa iyo. Hinding-hindi ko. Papayagan na masaktan ka. Nanay. Patawad. Ken Lim. Mag-divorce na tayo. Anong nangyayari? Bakit naging ganito? Anong sabi mo? Sabi ko, mag-divorce na tayo. Hindi mo ba maintindihan?
Lenlen, ang divorce ay hindi biro. Tama. Sabihin mo kay nanay kung anong problema. Si nanay ang magpapasiya para sa'yo. Kaya pala gusto mong mag-divorce tayo? Dahil kay Sofia? Ken, sinabi ko na. Yon ang first time. At huling beses. Dahil ganoon mo kamahal ang iyong batang kalihim. Sige, pagbibigyan ko kayo. Elena, sinabi ko na sa'yo ng maraming beses hindi ako nagtaksil. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para maniwala ka? Naniniwala ako sa'yo. At alam ko rin na sa ngayon, wala ka pang ginagawang masama laban sa akin. Kung gayon, bakit ka nagpipilit mag-divorce? Dahil sa tingin ko, marumi ka. Ginagamit mo ang 2 milyong kuwintas para suyuin ang iyong batang kalihim. Dinadala mo siya sa mga piging pinapalitan ang posisyon ko. Kahit sa birthday party ng nanay mo, kasama mo siya. Kailangan ba talagang laging magkasama ang boss at kalihim? Ken, hindi ako tanga. Hindi ba't pinapaalala mo lang sa akin na dapat akong magbigay daan sa iba? Hindi ko talaga inakala na si Kenken na disente tingnan ay gagawa ng ganoong kalabisang bagay sa likod. Ay, ang pagpapalaki sa kanya napunta lahat sa aso. Tama. Kung ako ay laging magkapare sa isang lalaki, dinala ko siya sa harap ng mga magulang ko. Tapos sinabi ko sa'yo na wala kaming anumang relasyon. Ano ang iisipin mo? Pinahanda ko na sa abogado ang divorce agreement. Kung walang problema, pirmahan mo na lang. Umalis ka. Kailangan ko pang mag-prenatal. Wala akong oras na pinapatagal dito kasama ka. Anong sabi mo? Prenatal? Oo. Buntis na ako. Buntis na. Totoo ba? Lenlen, totoo ba? Napakagandang balita yan. Kailan pa ito nangyari? Kahapon lang nalaman. At 3 buwan na. Ang galing! Buntis si Lenlen. Magiging lolo't lola na kami. Oo, Lenlen. Ikaw ang bayani ng pamilya Lim. Kung sino man ang magpapahirap sa'yo, ako, tatay mo, ang bahala sa kanila. Ipag, nagkakamali ka yata. Si Director Lim at ako ay nasa business trip nitong 2 buwan. Hindi ako nagkakamali. Kumonsulta ako sa isang kilalang propesor ng OBGYN. At kinumpirma na 3 buwan pa lang. Oh, at saka, wala si Ken Lim sa tahanan nitong mga panahong ito. Kaya ang anak na ito ay hindi sa kanya. Elena Salazar. Ken Lim, batiin mo ako. Magiging nanay na ako. Elena Salazar, huwag kang magbiro ng ganyan sa akin. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, hindi ako nagbibiro at ang anak ay talagang hindi sa iyo. Habang ikaw ay kasama si Sofia sa inyong honeymoon, naiwan akong mag-isa. Napakalungkot. Kaya naghanap ako ng mga dating kasintahan para magkasiping. Hindi naman siguro masama, di ba? Ngayon, hindi ko na alam kung sino ang ama ng anak ko. Kung hindi mo mamasamain, pwede kong ipatawag sa anak ko na, Papa ka. Pero sa akin ang apelido niya. Ano, Ken Lim? Masarap ba ang pakiramdam? Naniloko? Tama na, Elena Salazar. Hindi kita kailanman niloko. Mukhang malaki talaga ang epekto nito sa kanya. Elena Salazar, ako at si Sofia ay work relationship lang. Hindi kami lumampas at lalong hindi ako nagtaksil. Talaga? Ang kalihim mo, puno ang social circle niya ng inyong matamis na buhay. Pati ang common friends natin, pinapaalalahanan akong mag-ingat. Ito ba ang inyong tinatawag na boss at empleyado? Kung kaya mong pasyal-pasyal, kasama siya, hindi ba ako pwedeng maghanap ng mga lalaki para pag-usapan? Ang prinsipyo ng buhay. Sayang, hindi ako nagdala ng lalaki ngayon. Ikaw talaga ang mas malupit. Elena Salazar, ako at si Sofia ay purong work relationship lang. Kami ay inosente. Hindi ako nagtaksil. Gusto ko lang gamitin si Sofia para sumbatan ng iba sa kumpanya. Hindi ko maintindihan.
kung bakit naging ganito ang relasyon natin. Hipag, kailangan mong maniwala kay Director Lim. Ako at si Ginang ay nagkausap na sa telepono para sa kaginhawaan ng trabaho, kaya ako bumisita. Ginagawa ko ang lahat ng ito para lang sa trabaho. Hipag, siguro hindi mo alam dahil wala kang trabaho, pero bilang chief kalihim ni Director Lim, natural lang na kailangan kong maging detalyado. Hipag, wala kaming ginawang masama. Talaga? Ikaw mismo ang humiling dumalo sa aming pribadong auction. Umupo sa tabi ng asawa ko at pumalit sa posisyon ng ginang presidente. Ito ba ang iyong pagiging detalyado? Ken Lim, ito ba ang chief assistante na sinanay mo sa 2 buwan? Si Enzo ay babae rin. Kasama mo na siya simula nagtapos sa universidad. Nakaupo ba siya sa tabi mo? Mas detalyado pa siya kay Sofia. Kailan ko ba siya pinahirap? Ken Lim, mag-divorce na tayo. Ano yung ginawa mo? Naglakas loob ka pang makipagtalo sa misis mo. Ako, paano ko ba naman nanganak ng isang walang pusong tulad mo? Ngayon, dinala mo siya rito. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto mo bang ipaubaya ni Lenlen ang posisyon niya sa kanya? O sinasabi mo sa akin at sa tatay mo na magpapalit ka ng misis? Hindi po, hindi po. Ako po ay kalihim lang ni Director Lim. Tito, tita, kailangan niyo po akong paniwalaan. Anong pinagsasabi mo? Wala kaming relasyon. Siya ay kalihim ko lang. Hindi ako nagtaksil. Ikaw? Dinala mo pa siya rito. Talaga bang iniisip mong tanga kami? O bulag? Umalis ka. Nanay, tatay, kami lang ay may relasyon sa trabaho. Kami ay inosente. Hindi talaga ako nagtaksil. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ni Elena Salazar. Hindi niyo pinaniniwalaan ang sarili niyong anak, pero naniniwala kayo sa isang tagalabas. Tagalabas? Si Lenlen ay misis mo? Paano siya naging tagalabas? Tatay, nanay, dahil sinabi na niya yan, sa tingin ko, wala na tayong dapat pang ipagpatuloy. Kung may problema, sa bahay na natin pag-usapan. Director Lim, Nasaan ang mga gamit mo? Ano ang ibig sabihin nito? Magdi-divorce na tayo, kaya kailangan kong ayusin ang mga gamit ko. Nasaan ang yaya? Pinatalsik ko na siya. May balak ka na pala. Lenlen? Ayokong makipag-divorce sa'yo. Alisin ang bata. Magsimula muli tayo, okay? Bakit kailangan tanggalin? Pero alam mo naman, wala akong ginawa. Oo. Alam ko. Alam ko lahat. Alam kong malinis ka pa ngayon. Pero ano ngayon? Dinala mo si Sofia sa bahay para kunin ang gamit niya. Alam mong ito ang dahilan kung bakit ako nasusuka. Dinala mo siya sa lahat ng okasyon. Alam mong ito ang dahilan kung bakit ako pinupuna. Alam mo yan. Alam mo ang lahat. Pero ginawa mo pa rin. Tahimik kang pumayag. Namang asar sa akin. Na mapahiya ako at makipagbati sa akin. Nakita mo ba? Ang tinatawag mong api. Na paulit-ulit na hinahamon ng aking sukdulan. Hindi ko inakala na ang kasal natin ay napakapahina. Alam mong gusto ka ni Sofia, di ba? Sa totoo lang, nag-enjoy ka rin, di ba? Ken Lim. Mas masahol pa sa utak biya. Ang sinadya, ang pinakamatalim. Pasensya na. Sobrang kamukha niya ang aking unang pag-ibig. Pero sumusumpa ako, wala akong kahit anong nararamdaman para sa kanya. Wala talaga. Pero hindi ko na pwedeng bigyan ng pagkakataon ng nanakit sa akin. Elena? Elena? Huwag na tayong mag-divorce, please. Hindi ba gusto mo ang anak na ito? Kung gayon, ipanganak natin siya? Tungkol naman kay Sofia, may sariling patakaran ng kumpanya.
Hindi ko naman pwedeng basta-basta sinibak ang isang taong walang kasalanan. Pero ipinapangako ko sa iyo, lalayuan ko siya. Gagawin ko talaga, okay? Ken, tirang-sira na. Ganito na lang tayo. Elena! Elena! Hoy, tigil. Sinibak ka na sa kumpanya? Bakit ka pa bumalik? Inaway mo si Ken Lim? Sa tingin mo, may pag-asa ka pang makabalik sa kumpanya? Siya ngayon ang aking buong kinatawan. Siya ang vice-presidente sa administrasyon ng Salazar Group. Ikaw, isang hamak na kalihim, anong karapatan mo na mapagparinig dito? Ginang, Sabihin mo kay Ken Lim na makipagkita sa akin sa silid pulungan pagkalipas ng 15 minuto. pasensya na Ginang. May pulong si Director Lim, kaya siguro wala siyang oras para makipagkita sa inyo. Ganoon ba? Kung gayon, sabihin mo sa kanya na narito ako para pag-usapan ng divorce. Kung hindi siya magpakita pagkalipas ng 15 minuto, pupunta ako sa hukuman at magsasampa ng kaso ng divorce. Nga pala, ibinibigay ko na ang posisyon. Kung makukuha mo ang posisyong ito, nasa kakayahan mo na yan. Director Lim, pakitingnan po ang mga tuntunin sa itaas. At pumirma na lang po dyan. Seryoso ka ba na gusto mo akong i-divorce? Ang divorce agreement ay naisulat ko na ng malinaw. Tungkol naman sa kumpanya, ang divorce natin ay hindi makakaapekto sa company partnership ng dalawang pamilya. Pero sa hatian sa dulo ng taon, gusto ko ng karagdagang 5 punto. Nangako na ako sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Ken Lim, nasabi ko na. Madumi ka na. Ayoko na sa'yo. Bukod pa rito, nabuntis na rin ako ng anak ng iba. Dahil ba sa lalaking iyon? At sa anak na iyon? Kaya ka mag-divorce? Oo, Sige. Kung ganoon, pagbibigyan kita. Ngayon, agad mong imbestigahan. Habang wala ako sa tahanan, sino ang nakasalamuha ni Ginang? At kaninong anak ang dinadala niya? Hindi kaya ang ginang mo ay meron na bago pa kayo maghiwalay? At sinasadya niya lang sabihin ito para galitin ka? Anong sinasabi mo? Naghiwalay kami kamakailan. Wala siyang ibang lalaki. Paano siya nabuntis? Posible kaya nang iyong ginang ay nabuntis na bago pa kayo naghiwalay? At sinasadya niya lang itong sabihin para galitin ka? Kaya ba? Ang dinadala niya ay tunay kong anak? Niloloko niya ako? Ginang, pwede ba tayong mag-usap? kung ano man ang sasabihin mo, dito mo na sabihin. Wala akong oras magsayang dito. Inihain ko sa iyo ang tsaa. Naghihintay ng iba pang utos sa tabi mo. Kayo ni Director Lim ay patuloy na nag-uusap. Mula simula hanggang wakas, hindi mo man lang ako tinapunan ng tingin. Ang isang lalaking tulad ni Director Lim, kung hindi dahil sa trabaho, baka habang buhay hindi ko siya makikilala. Ikaw ay ipinanganak na swerte lang para mapangasawa si Director Lim. Kaya ano? Anong ipinagmamalaki mo? Isang rich kid na tulad mo? Sa tingin mo ba mahal ka talaga ni Director Lim? Kung gayon, mahal ka ba niya? Kung hindi, bakit hindi niya matiis? At gusto niyang mag-divorce? Dahil ako ay nagtaksil. At nagbuntis ako ng anak ng iba. Hindi mo ba alam? Tama nga. Ang isang tulad mo, masama ang ugali, walang trabaho,
Isang gurang na nagdadalang tao ng bastardo ng iba? Sa tingin mo ba? Gusto ka pa rin ni Director Lim? Ikaw, Una, kahit matanda na ako, mas bata pa rin ako ng 3 taon kaysa sa Direktor Lim na nasa puso mo. Pangalawa, ano ka ba? Para kausapin ako ng ganyan? Panghuli, ang sampal na to, matagal ko nang gustong ibigay sa'yo. Tanga, si Director Lim, sa huli, ay didiborsiyuhin ka. talaga? Kahit na ibinigay ko ang posisyon, akala mo ba, makukuha mo talaga yan? Ano ang maitutulong mo sa kanya? Mayroon ka bang makapangyarihang pamilya para makipagtulungan sa kanya? Mayroon ka bang malawak na koneksyon para tulungan siyang palawakin ang merkado? Mayroon ka bang malaking impluensya para tulungan siya? Makipag-ugnayan? Pero ako at ang kanyang unang pag-ibig ay magkamukha. Maaari ko siyang tulungang balikan ng magagandang alaala. Tama. Alam mo rin, isa ka lang double. Ikaw ay isang peke lang na kamukha niya. Kung sa tingin mo, kayang protektahan ka ng Director Lim mo, hayaan mo siyang protektahan ka. Dahil ako ay nagtatanim ng galit, at kapag ako ay maghihiganti, hindi ito nagtatagal. Ano ang balak mo? Kung mangahas kang saktan ako, hindi ka palalampasin ni Director Lim. Sa tingin mo gaano kabigat ang isang peke sa puso niya? Direktor Salazar, dumating na ang sasakyan. Elena? 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 Ken Lim, Elena? Elena? Kumusta? Ang numerong tinatawagan mo ay hindi maabot. Elena? Kahit saan ka magpunta, hahanapin kita. Mami, ang cool mo magmaneho ng sports car. Siyempre, kulang nanay mo sa lahat ng ginagawa. Elena? Elena? Balak mo bang magtago sa akin habang buhay? Wala naman akong ginawang masama. Hindi kita inagrabyado. Ayoko lang na magkaroon pa ng anumang koneksyon sa'yo. Elena? Alam kong nagkamali ako. Ako ang may kasalanan sa'yo. Pinutol ko na ang lahat ng koneksyon kay Sofia. Bumalik ka na sa akin, please. Alam mo ba? Sa mga taong wala ka. Ako, isang tao, nagbabantay sa walang lamang bahay. Malapit na akong mabaliw. Elena? Hinahanap kita sa mga nakaraang taon. Miss na miss kita? Ken, tapos na tayo ng tuluyan. Elena, ngayon ko lang naintindihan na ikaw pala ang taong mahal ko. Ikaw din ang gusto kong makasama habang buhay. Tama na. Ken, minahal kita ng 5 taon. Hindi mo ba naisip na huli na ang lahat para sabihin mo sa akin yan ngayon? Kasalanan ko ang lahat. Pero, bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi sa'yo. Sige. Kung ganon, isang bagay lang ang kailangan kong gawin mo. Kung may magagawa ko, sabihin mo lang. Gusto kong mawala ka na sa buhay ko at huwag mo na akong guluhin. Kailanman. Hindi. Teka? Ang kuwintas na ito? Hindi ba ito ang paborito mo? Kinuha ko na kay Sofia. Heto. Wala akong interes sa mga bagay na isinuot ng iba. Ginoong Lim, kailangan ko pang samahan ang anak ko, kaya hindi na ako sasama sa iyo. Huwag kang umalis, Elena. Director Lim, Ang kapalit mo ay narito na.
Kaya aalis na ako. Elena? Marami na akong beses na sinabi. Wala akong pagmamahal sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko. Marami na rin akong beses na sinabi sa'yo, 5 taon na ang nakalipas, tapos na tayo. Paano siya? Ilang taon na ang nakalipas? Sinabi mo sa akin na buntis ka sa anak ng iba. Pero niloloko mo lang ako, hindi ba? Anak ko siya. Ako ang tatay niya. Elena, magpakasal ulit tayo. Bigyan mo ako ng pagkakataong gampanan ang responsibilidad ko bilang ama, okay? Ken, sinabi ko na sa iyo na hindi mo anak ito. Hello. Gusto kong magtanong tungkol sa pagbili ng tamod para magkaanak. Ginang, nakita namin dito na kasal na kayo. Ayon sa regulasyon, hindi maaaring bumili ang mga kasal na individual. Magdi-divorce na ako kaagad. Gusto ko lang magkaroon ng sarili kong anak. Director Lim, ayos ka lang ba? Elena Salazar, bakit mo siya sinabihan ng ganoon? Hindi mo ba alam kung paano siya naghirap sa 5 taon na yan? Kung paano siya naghirap sa 5 taon na yan, may kinalaman ba yan sa akin? Elena Salazar. Elena Salazar. Elena Salazar. Elena Salazar. Sofia, hindi ko ba sinabi sa'yo na huwag na tayong magkita? Kaya ngayon, kahit isang salita, ayaw mo nang sabihin sa akin, di ba? Kung gugustuhin mo lang, pwede tayong magsimula muli. Sa tingin mo ba mahal ka pa niya? Pinaglalaruan ka lang niya, pinahihirapan ka, hindi mo pa ba naiintindihan? Naiintindihan ko? Pero handa akong magtiis. Ang kasal ninyo ay kasal alyansa lang. Ngayong hiwalay na kayo? Hindi ka ba malaya na? Sofia, marami na akong beses na sinabi na hindi ko kailanman naisip na makipag-divorce kay Elena Salazar. Pero hindi ko maintindihan. Bakit mo sasayangin ang buhay mo sa isang taong hindi ka mahal? Hindi ito tungkol sa pagmamahal o hindi. Kami ni Elena Salazar ay magkasama. Nagpapatakbo kami ng isang tahanan. Hindi lang ito simpleng pag-ibig. Ken Lim, pwede rin tayong magkaroon ng isang tahanan. Pwede rin tayong magkaroon ng sarili nating anak. Sigurado ako, mas magagawa ko ang mas mahusay kaysa kay Elena Salazar. Hinding-hindi kita iiwan. Kahit ano ang ipagawa mo, gagawin ko. Hinding-hindi kita ipagkakanulo. Kaya kung isuko ang lahat, basta ikaw lang ang sa akin. Marami na akong nagawang pagkakamali. Imposible na tayo. Ken Lim. Ken Lim. Ken Lim. Nanay, sino po yung gwapong tito kanina? Hindi siya importante. Pero kanina, narinig ko siyang nagsabi na siya ang tatay ko. Yumi, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na ikaw ay ginawa ni nanay gamit ang high-tech na paraan. Hindi ka ipinanganak kasama ang tatay. At saka, ang tatay ba ay basta-basta na lang mahahanap? Hello, nanay. Bakit po? Ano pa? Siyempre, iniisip ko ang iyong pagpapakasal. Gusto mo bang manatiling dalaga habang buhay? Nanay, ayoko pa ng ganoon kabilis. Huli na para ayaw mo. Nakahanap na si nanay ng para sa'yo. Hindi nagkakamali ang paningin ni nanay. Maganda ang pamilya at hitsura ng lalaki. Hindi kanya kailanman sasaktan. Ngayong hapon, pupunta ka para makipagkita sa kanya. Tapos na ang usapan. Binaba ko na. Mami, pinipilit ka na naman ni Lola na mag-blind date. Kung hahanap ka ng daddy para sa akin, hindi ka na nila pipilitin magpakasal. Sige. Hahanapan ka na ni nanay ng daddy. Hello? Chauncey? Bumili ng tamod.
Mag-donate ng tamod. Ano ang kailangan ninyong dalawa? Gusto niyo bang isaalang-alang ang pagtutulungan? Hello? Elena Salazar. Naaalala kita. Talaga? 5 taon na ang nakalipas, bumili ka ng tamod sa ospital. Ako ang nag-donate. Ngayon, nakaupo tayo rito para sa isang blind date. Tadhana nga naman. Salamat. Mahilig ka siguro rito, no? Paano mo nalaman? Kanina pa kita nakikitang pasulyap-sulyap dito. Kung wala akong ganoong pakiramdam, sa tingin ko, matagal na akong nalugi. Hindi ko inakalang. Medyo interesante ka pala. Hoy, Mami! Gwapo ba si bagong tito? Kailan ka uuwi? Tumahimik ka. Uuwi na ako ngayon. Pasensya na, naghihintay ang anak ko sa tahanan. Kaya kailangan ko nang umalis. Ihahatid kita. Salamat sa paghatid mo sa akin. Ito ang aking karangalan. Sana magkaroon pa tayo ng pagkakataong magkita. Elena Salazar. Sino siya? Ano ang pakialam mo? Huwag kang umalis, Elena Salazar. Ayaw kanyang makita. Hindi mo ba naiintindihan? Ito ay bagay namin ng misis ko. Ano ang pakialam mo? Bilang isang tagalabas? Mrs.? Ang dali mong sabihin. Kailan mo tatanggapin ang kasalukuyan mong pagkatao, ang dating asawa ni Elena Salazar? Ulitin mo yan. Ken Lim, bitawan mo ako. Elena Salazar. Bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Kung ganoon ka kahalaga sa kanya, paano ka naging ang dating asawa niya? Tumahimik ka. Ken Lim, kumalma ka. Hindi ako makakalma ngayon. Hindi ko kailanman inisip na makipag-divorce sa iyo. Paano ako kakalma? Wala akong pakialam sa iniisip mo. Divorce na tayo. Tanggapin mo na ang katotohanan. Huwag ka nang bumalik at manghimasok sa buhay ko. Sige. Dahil ayaw mo ngayon na makipagbalikan sa akin? Pero hindi ka rin pwedeng basta-basta maghanap ng kung sinong lalaki. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi ka dapat basta-basta maghanap ng kung sinong lalaki. Teka nga. Kung sino ang kasama mo, wala akong pakialam. Gayun din. Kung sino ang kasama ko, wala kang pakialam. Ken Lim, divorce na tayo. Sana sa susunod, hindi mo naguguluhin ang buhay ko. Ang parehong salita, ayaw kong marinig ulit. Ngayon, umalis ka na agad. Kung hindi ka aalis, sige, ako na ang aalis. Huwag kang umalis. Ako na ang aalis. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Masakit lang ang kamay ko. Okay lang? Salamat sa iyo. Matagal ko nang tinanggap. Naiinis lang ako ng kaunti. Gabi na, umuwi ka na at magpahinga ng maayos. Pasensya na sa ngayon. At saka, salamat sa iyo. Wala yon. Tutal, ako ang tatay ng anak. Ang ganda ng dalagang yan. Oo nga, hindi ko alam kung gusto niya si Sean namin. Sean, halika rito sandali. Nanay, bakit po? Hindi mo pa sinasabi sa akin tungkol sa nakilala mo kahapon. Satisfied ka ba? Nabalitaan ko maganda ang dalaga. At mabait pa. Talagang napakabuting bata. Okay naman. Mabuti naman. Sa ibang araw, imbitahin mo siya sa bahay para kumain. Pero hindi pa kami. Kahit hindi pa kayo, hindi naman yan malaking bagay. Imbitahin mo lang siya para kumain. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Nanay, may meeting pa ako. Alis na ako. Itong batang to. Nabalitaan ko maganda ang dalaga at mabait pa.
Talagang napakabuting bata. Hindi mo na ako kailangang alalayan. Hindi ako lasing. Kaya kong mag-taxi mag-isa. Lasing na lasing ka na. Makakapag-taxi ka mag-isa? Ihahatid na kita. Hindi ako masyadong nakainom. Hoy maestro, nasaan ka na? Nandito lang ako sa lokasyong tinukoy ko. Gaano ka pa katagal darating? Nasaan ka ngayon? Ang pamilyar ng boses na yan. Ako si Sean C. Lasing ka ba? Sean Sai. Pasensya na. Pagkatapos kong dumalo sa birthday party ng best friend ko ngayon, nakainom ako ng kaunti at mali ang natawagan ko. Huwag mo munang ibaba ang telepono. Tingnan mo ngayon kung nasaan na ang driver. Sean C. Ang lambing mo pala magsalita. Natatakot ako na baka malasing ka at himatayin sa daan. Kung makita ng pulis ang call record na ito, baka panagutin pa nila ako. Mga 10 minuto pa siguro. I-cancel mo na ang order. Ipadala mo sa akin ang address. Padadalhan kita ng tao para sunduin ka. Mas magiging ligtas ka sa ganoong paraan. Huwag na, huwag na. Tatawag na lang ako ulit ng ibang sasakyan. Nandito kami sa Marangyang Tirahan sa Ilog, numero 16. Ihahatid ko na kayo. Hindi na ako. May taxi na ako. Ikaw na bahala. Chauncey, hindi ba sabi mo may susundo sa akin? Malapit lang ako. Sakto, nadaanan ko. Direktor C, pupunta ba tayo sa mansyon o sa bahay ng binibining ito? Lasing na lasing si Elena. Kahit ihatid siya pa uwi, walang mag-aalaga sa kanya. Bukod pa rito, maraming tao sa tirahan ni Elena at kung makita siyang lasing na umuwi, baka hindi maganda ang epekto nito sa kanya. Pumunta sa mansyon, tawagan na rin si Manang Reyes para maghanda siya ng maaga ng pang-alis ng hilo. Naiintindihan. Chauncey, ang gwapo mo. Chauncey, ang gwapo mo talaga. Paano ba naman ganito kagwapo? Huwag ka nang uminom pagkatapos nito. Hindi mo ba alam ang tolerance mo sa alak? Sa susunod na malasing ka, tawagan mo ako. Huwag kang mag-taxi. Hindi ligtas. Sige. Tahimik na. Batang Ginoo, handa na ang pang-alis ng hilo mo. Salamat. Inumin mo muna ito. Pagkatapos, matulog ka ng mahimbing. Hindi ka sasakit ang ulo pag gising mo. Gusto kong maligo muna. Inumin mo muna bago ka maligo. Pwede mo ba akong tulungan na magpatawag ng mag-errands? Wala akong pamalit na damit. Gusto kong magpadala ng damit dito. Kasalanan ko. Hindi ko naisip ng maigi. Hintayin mo ako sandali. Ito na lang. Bago. Hindi pa nasusuot.
Gising ka pa? Natatakot akong makatulog ka dyan. Tapos pagising mo, walang sasagip sa'yo. Kung ganyan ka magsalita palagi, magkakaibigan ka pa ba? Hindi ko kailangan ng kaibigan. Kailangan ko lang, girlfriend. Kumain na. Bakit ka nakatayo lang? Kain na? Upo. Ito. Ikaw ang gumawa ng lahat? Siyempre, bihira akong gumawa nito, pero hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Buksan mo. Tingnan mo kung kasya. Hindi ko alam kung anong gusto mo. Medyo limitado ang oras, kaya nagpakuha lang ako ng kahit ano. Ito. Ang hindi yata angkop? Kung ayaw mo, wala nang makakapagsuot nito rito. Kung gayon, salamat. Huwag kang laging magpasalamat sa akin. Sa susunod na malasing ka, huwag mo lang akong akalain na driver ng serbisyo sa pagtawag ng sasakyan. Aksidente lang yon. Naabala ka ngayon. Sa susunod, ililibre kita ng pagkain. Hindi abala. Basta ikaw, hindi abala. Total, ikaw ang nanay ng bata ko. Kung hindi sa akin tumawag, kundi sa iba, aalis ka ba? Siyempre hindi. Mabuti naman. Ay, teka nga pala. Ang dating asawa mo, ginugulo ka pa ba niya? Wala na kamakailan. Kung susubukan niya ang lahat ng paraan para makipagbalikan sa iyo, babalian ka pa ba sa kanya? Mas lalo lang akong maiinis diyan. Mahirap na akong magbago ng isip. Kapag may nasira, sirang-sira na. Lalo na kung pag-ibig. Kapag nasira, mahirap nang bumalik sa dati. Kung may manliligaw sa iyo ngayon, tatanggihan mo ba? Depende. Kung kinaiinisan ko, siyempre tatanggihan ko yan. Inis ka ba sa akin? Director Sai, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mo nang tanungin. Sabihin mo lang sa akin kung inis ka sa akin. Hindi naman. Sapat na yan. Elena Salazar, handa ka bang makasama ako? Ako, pag-iisipan ko. Hoy, Mami, mag-overnight ka ba? Sa bahay ng bagong tito? Yumi? Anong pinagsasabi mo? Anak ba natin siya? Kailan mo ako ipopromote bilang tatay? Yume, dadalhan kita ng daddy pag uwi ko, okay ba? Talaga? Ang galing! Tara, uwi tayo, dadalhin kita para ma-promote bilang tatay. Masusunod? Ken Lim. Elena Salazar. Gusto kitang ligawan ulit? Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Gagawin ko. Imposible na, Ken Lim. Dahil may kasintahan na ako. Niloloko mo ako, di ba? Naghanap ka lang ng kung sinong lalaki para galitin ako. Elena Salazar. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Oo. Dahil may mahal na akong iba. At mahal din niya ako. Paano ang anak natin? 5 taon na ang nakalipas, nagtanong ako. At wala kang nakasalamuha na ibang lalaki. Paano mangyayari na magkaroon ka ng anak sa iba? Oo. Wala nga akong nakasalamuha na ibang lalaki. Para magkaanak ako, kailangan ko bang makipag-ugnayan sa lalaki? Kung gusto kong magkaanak, pwede akong pumunta sa ospital at bumili ng tamod. Sasabihin ko sa'yo, ang kasintahan ko ngayon, ang nag-donate ng tamod sa akin noon, ang biological father ng anak ko. Imposible yan. Nagsisinungaling ka. Niloloko mo ako. Ken Lim, hindi ko alintana kung maniniwala ka o hindi, pero ito ang katotohanan. Pwede kang magpa-paternity test. Ano ang kailangan niyang pagsinungalingan ka? 5 taon na ang nakalipas, nagpunta ako sa ospital para mag-donate ng tamod. Nagkataon na nakita ko si Binibining Salazar. Na-in love ako sa kanya sa unang tingin.
Tama? Ang anak ay akin. Elena Salazar? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na magbago ng buhay, pwede ba? Mas aalagaan kita kaysa sa kanya? Mas mamahalin kita kaysa sa kanya. Manalig ka sa akin. Imposible na, Ken Lim. Hindi mo na siya kayang mahalin ng higit pa. Kung noon, alam kong may pagmamahal ka pa sa iyong unang pag-ibig, hindi na sana ako sumama sa iyo. Oo, minahal kita. Pero mula nang dinala mo ang babaeng yan at paulit-ulit na hinamon ang aking sukdulan, ang pagmamahal ko sa iyo ay naubos na. May kalayaan kang magmahal, pero hindi mo dapat. Hinahabol ang tunay na pag-ibig, habang hinahangad pa rin ang init ng pamilya. Elena Salazar. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako? Pwede ba? Ken Lim, hindi kita mapapatawad kailanman. Pakiusap, huwag ka nang magpakita sa akin. Mas lalo lang akong nandidiri. Director Lim, bakit hindi mo ako mahal? Bakit hindi mo ako mahal? Bakit? Bakit nga ba? Hindi niya ako mahal. Sa totoo lang, kaawa-awa rin si Sofia. Ang kaawa-awa, may bahid din. Kung hindi siya umasa sa pag-akit kay Director Lim para umangat, paano siya nabaliw? Bakit hindi mo ako pinili? Director Lim, nandito ka na! Nabaliw na si Sofia. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. Sabi niya, mahal ka niya. Hindi siya mapaalis. Umalis na kayo. Bakit hindi mo ako pinili? Patawad. Lahat ay kasalanan ko. Dahil sa akin kaya ka nagkaganyan? Nasaktan kita. At nasaktan ko rin si Elena Salazar. Sino ka? Huwag mo akong hawakan. Hahanapin ko ang Director Lim ko. Director Lim, mahal kita. Mahal kita, Director Lim. Yumi, Mami, hindi mo ba sinabi na magdadala ka ng daddy? Nasaan na si daddy? Yumi. Ito ang tatay na nahanap ng nanay mo para sa iyo. Gusto mo ba? Siya ang daddy ko. Ang galing. Sa wakas may daddy na ako. Sa wakas nakita na kita, aking munting mahal. Daddy, pwede mo ba akong samahan manood ng TV? Sige, ano ang gusto mong panoorin? Lim Group, biglang bumaba si Ken Lim sa posisyon ng presidente at nagpunta sa tago sa bundok para maging monghe. Ang punong asistente na si Sofia ay nabaliw at dinala sa sentro ng kalusugang pangkaisipan para gamutin. Dahil dito, ang Lim Group ay tuluyang bumagsak at umalis sa media. Ayos lang, tapos na ang lahat. Gabayan mo ako palagi, Ginang C. Gabayan mo ako palagi. Ginoong Si.